Yun o, gandang hapon mga tol. Tayo ay maglalining ulit. Marami tayong laliningan. Yan yung laliningan natin. Ito natapos na, re-rivets na lang yan. Saka may kunting kwento dyan. O, ito yung laliningan natin. Yan. Tapos na natin natapos yan. Yan yung mga finished product natin. Yan o. So abangan nyo. Samahan nyo akong sasamahan nyo akong maglining. Magbawas lang tayo ng magbawas lang tayo ng kapiraso. Matanda ka naman sir, kahit makita ka na sa ubad-ubad ka dyan. Bawasan natin ng kapiraso kasi sumusubra dun sa natin. Brake shoe. Putol kasi. Oo. Yan. Tansyahan na lang. Piraso lang naman yung doon. Magtira ng dalawa. Hindi pwedeng tansyahan ito. May sukat talaga yan. Pero ito, tansyahan na lang ito. Ano yun? Para hindi mo mahirapan, gayahin mo yung ginawa mo kapon. I-clamp mo dun sa brake shoe. Okay. Ayun, magpuputol lang tayo. Kasi hindi pwedeng gamitan ng yan. Gamitan ng cutting disc. Hindi katulad nung matigas na lining, pwedeng gamitan alikabok. Alikabok naman kalaban mo doon. Ito naman, alikabok, super baho pa. Ito kasi rubberized. O kaya mano-mano lang lagari gamitin natin. Okay. Ganyan lang naman yan. Pag naubos yung 6, yun, magbubutas na tayo ulit. Maganda kasi pag medyo naka-slanting. Pag pahasan natin yung lagari set. Roll na eh. Para tumalas-talas naman ng konti. Yun yan, taga-putol natin. Taga-putol, taga-grinder. O nga pala, mabanggit ko, yan na yung magiging kasama natin. Yan na yung magiging kasama ko sa pagbablog. Pamangkin ko. Pagbablog at saka pangangalikot. Yan na yung magiging katandem ko. May 4 na piraso. Pangit kasi pag di natin pinutulan, umaapaw dun sa brake shoe. Kasi pag kinabit nila at sisikwatin nila, halimbawa nag-check up, sisikwat, matutuklap yung brake, yung lining. Maangat. Maangat pag yan ang tinamaan ng yung panundot nila. Kaya kailangan bawasan natin. Ito, magbutas lang tayo ng lagay ng rivets.
Yan, mano-mano lang. Wala kami kasing ano, tinatawag na yung ano, tawag no? Press drill. Wala kaming press drill, kaya ganyan lang oh. Pero maganda naman. At saka ito, konting ano lang, kaalaman. Kaya namin sinasama sa pagluto yung isang butas, isang dulo, iniiwan namin yung kabilang dulo. Kasi pag pinagsabay mo na i-rivets, hindi nila napapansin, may awang. Kaya kahit iklam mo siya ng gusto, nagkakaroon pa rin ng awang dito. Kasi naka-rivets na eh. Yung mga ibang gumagawa, ewan ko kung na-encounter nyo rin. Pero sa amin, nasubukan na namin. Kaya ginagawa ko, isa muna dito, isa lang. Pag naluto na, yung panghuling rivets, saka na i-rivets pag naluto na. Saka na, rivets at saka butas. Kasi pag hindi naka-rivets dito, pag may awang dito, na pre-press siya, lumalapat siya ng gusto sa brake shoe. Kasi mayroon yung mga brake shoe na ano, tinatamaan na ng brake drum, na diskaril na, wala na sa align. Kaya akala nung naglalining, goods pa yung ano, yung brake shoe. Once na niliningan, yung pala unat na, pagpasok sa brake drum, ang layo na. Malayo na yung awang, katulad nito. Kunting trivia lang. Katulad nito, brake drum. Pag nilapat mo, katulad niyan, naiwan yung gitna. Naiwan yung gitna, 'di ba may awang? Ibig sabihin may tama na tong brake shoe. Ito kasi hindi ko na sinukat 'to basta niliningan ko na lang. Tingnan mo. Kung napapansin nyo. Ba? Awang yung gitna. Magmula nun, chinek up ko na yung mga lining. Inisa-isa ko na, katulad nito, example. Ay, sorry. Katulad nito, prines ko na to, binalik ko sa tamang baluktot. Tignan mo. Kita nyo? Lapat na lapat. Yun. Yan ibig ko sabihin. Katulad na ito ba yung kanina? Ito. Tignan nyo to. Diferensya. Layo. Kailangan magbawas ka pa dito para lumapat yung gitna. Pero kung itong ginawa ko, very tight, walang singaw. Yan lang mga tots. Kaya yung mga brake shoe nyo na hindi nyo may pasok-pasok sa brake drum, i-check nyo yung ano, i-check nyo yung brake shoe, baka unat na. Kasi yung naglalining hindi na nila tinitignan yan. Hindi katulad sa akin, ako na mismo naglalining, ako pa nagkakabit ng brake shoe sa sasakyan. Kaya nakikita ko kung ngayon na yung nagiging problema. Okay, yun lang. Sana may natutunan kayo sa konting ano, simpleng paliwanag lang. Hindi na press drill to. Pogi rin yung butas kahit hindi ginamitan ng press drill. Okay, rivets. Ito yung rivets na naman natin. DIY na rivets. Nasaan na chef? Nilagyan mo yung ano? Ito. Ito na naglagay niyan. Ganito lang. Yan.
Yun. All goods. Pugi. Ulan. Okay. Okay na. Ito guys yung ano sinasabi ko, katulad nito. 'Di ba? Cleanam ko na, pinagsabay ko na cleanam. Kita nyo lapat na lapat dito oh. O 'di ba? Lapat na lapat. Okay 'yan, pwedeng pagsabayin butasin. Ang problema dito. Kita nyo yung ano? May awang. Ibig sabihin may tama na ito. Breaksyon natin. Ngayon, hindi pwedeng pagsabayin ito. Ang gagawin ko dito, subukan ko munang hilutin tong breaksyo. Pag linam ko sabay at lumapat kabilaan, pagsabayin ko butasin. Ngayon kung hindi lalapat, isang side lang muna bubutasan ko. Oh, kita nyo na yung binabanggit ko kanina. Oh, ito may tama ito. Breaksyon natin. Yun lang. Katulad nito oh, yung nababanggit ko kanina. Pagsabayin nating i-rivets. Pag hindi mo na-clamp ng maayos, dapat talaga mayroon ka pa sa gitna para lalapat siya talaga. Tapos sabayan mo dito ng ano, sabayan mo dito i-clamp, tapos pagsabayan mo butasin. Halimbawa ganyan, paliwanag lang. Pag hindi mo siya nadiinan dito ng gusto, yan, katulad yan oh. Yan pwede natin sabayan na butasan. Oh, lapat siya. Sabayin na lang natin. Pero yung iba na diskaril, ayaw lumapat. Ito, pwede na natin pagsabayin. Kaso nga lang, pag pinersa naman natin, ang hirap na hirap magkabit yung ano, naglalagay ng rivets. Nasaan na yung ano kasi? Ito, sabayin na natin. Ganyan lang. Saan tayo? Ganun lang ang proseso. Simple lang. Papakita ko lang. Yan.
Baka sabihin nyo, hindi pantay-pantay ang lalim yan. May pantay-pantayan kasi may stopper. Gawang Pinoy. Outro na ako. Okay. Dito na tayo. Hindi ko na ipapakita paano lutuin yun. Alam naman nyo na yun. Basic na yun. So hanggang dito na lang video natin. Thank you, thank you.